Na anong mangyayari kung bigla ka na lang mag implicate ng mga personalidad na kalaban ng poong blank? Kinabit mo pa yung flood control scandal sa lahat. From the most possible, sila Romualdez, si Marcos, to the freaking ICC. Kasi lahat sila may natanggap raw na malita. Good morning po. Nandito po kami sa DOJ dahil kaka-file lang po namin ng complaint affidavit for perjury. Yung isang complaint affidavit was filed by me and the other one was filed by Father Flavio Villanueva. We were assisted by our counsel, Attorney Dilo de Leon. Galing din po kami sa NBI. Nag-file kami ng separate complaint affidavits for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marine and Attorney Levy Balikon. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay saldi ko para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. I filed another case against the 18 allegedly ex-Marines and to include Attorney Baligod. Kasama ko yung aking legal counsel, si Attorney Ruel Mendoza. At siyempre kasama din yung NSC legal team headed by Attorney Sheena Marie Lopez. Unang-una, hindi ko kilala yung 18 bodyguards, drivers na allegedly ay nasa kay former Congressman Saldico. Wala akong kilala sa kanilang lahat. Ang kilala ko lang ay si former Congressman Mike Defensor and of course kilala ko rin si Attorney Baligo dahil sa politika namin sa Leyte, ay kalaban niya yung aking pamilya. Nag-recant ng kanilang affidavit ang 4 sa 18 nagpakilalang ex-Marines, Marites, Maleta Boys, Kargador o kung ano pang gusto nyong itawag sa kanila matapos ang nabibinbing mga kaso ng libel, matapos ang nabibinbing mga kaso ng perjury laban sa kanila. Namin mag-recant na po ma'am at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin at hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpang sinalaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan niyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Una kasi dyan ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. Wala pong namilit, Walang namilit. Wala nang financial assistance this time. Wala na. Kasi gusto lang po namin manahimik na kami ma'am at matapos na po lahat nito. Para mawala na rin po yung mga kaso namin. Kumbaga, sa kanilang pagre-recant, inabsuelto nila si Romualdez at Marcos along with other personalities which is, you know what, really suspect. Kahit na, I like Trillanes, it is suspicious kasi inurong ni Trillanes ang kasong perjury niya laban sa 4 na umurong at nag-recant ng affidavit.
Nagulat nga ako kasi kahit si Ombudsman Remulla na inappoint ni Presidente Marcos, inallege na ang may kagagawan raw ng pagre-recant ng 4 na kargador ay si Romualdez mismo. Malay mo, ang susunod nating paborito ay si Remulla. Kasi he's been on a very good run. Kasi he's been on a very good run recently. You're referring to a camp that is Yes. taking away the The witnesses. camp of the accused. Sir, sa'yo naman galing, sir. The camp of the accused. You know what we're talking about? So you think The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. kumaga they're chipping away the... Oh, they're evidence? trying to do it. Yeah. They're trying to do Okay, it. okay. They're desperate. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekant Siyempre, ng 4? siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? Samantala, 10 naman sa mga nagpakilalang marino ang napakulong dahil sa nakabinbing kasong perjury laban sa kanila. Nag-clutch siguro yung 4 para hindi masama sa mabibilanggo. Wait, bakit 10 lang? Alam ko 13 sila. Tapos yung isa raw, nasa probinsya. Pero, agaran rin sila nakapag-post ng bail at nakalaya kinabukasan through their lawyer na si Attorney Baligot dahil sa kinakaharap nilang kasong perjury na i-final ng mga personalidad na inimplicate sa mga alegasyon nila sa affidavit. Ang mahirap ipaliwanag basta binuo namin yung kailangang piyansa, no? Yung iba nanggaling sa mga kababayan natin. Katulad na sabi ko kanina, merong mga taga-talipapa na nagbigay ng 1,000 at kalahating kaban na ng bigas yun. Pero yun. Ang sabi nga nung isa sa mga kargador na nagpakilalang marino, nadali raw yung 4 dahil sa mga di umano'y suhol na umaabot from 8 million to 10 million to 15 million to 20 million to 25 million pesos each. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, desisyon nila yun, pero kami buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pera. Sana naisipan mong mabuti yung kasama mo. Na nahikayat mo silang 3 na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kanino nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Sino dun sa 4 na yon ang sinasabi Sila nyo? 4. Silang 4? Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila lang po yung nagdesisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo? Mayroon pong in-offer sa amin para sa kabila po. Para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Pero walang... The perjury cases were filed by former Senator Antonio Trillanes IV, Congresswoman Laila De Lima, Eduardo Año at Gregorio Catapang na nagtotal to around 1 million pesos sa 10 maleta boys at 4 na charges ng perjury. Kumaga, ang sumalo ng lahat, si Baligot. Kasi baka mamaya, yung alleged handler nila na si former Representative Mike Defensor and probably even Senador Rodante Marcoleta has been kind of, out of the town. And by town, I mean freedom.